Agso, Katmon, Cebu. Sa barangay ng Agso, Katmon, Cebu. Tingnan nyo, ang ganda. Oh, asit lang ka rin. Diba, kalindot mo? Kayo mo, walang kayo. Huwag na kayo. Di ba mga langga, no? Wow, na wow ang view. Grabe. O di ba? Mga langga, ito yung daanan namin. Wow, na wow kaya ang view. Yun si Mabuhay sa piling mo. papunta po kami mga langga kina Tatay Juan. Itutour namin kayo sa ibang lugar dito sa Agsuaw mga langga, sa Katmon. So it's part of Agsuaw man, di ba langga? Oo. Agsuaw. Pero ibang kuan. Uy, kalisod man di ani. Uy. La. Kalisod man di ani eh. Ito sa kapan pinaka-vlog eh. Uy. Daan na lagi. So dito po kami ngayon mga langga sa Sitio Nangka, sa bahay ni Tatay Juan. Punta po kami ngayon sa bahay ni Tatay Juan dahil kukunin namin yung para sa punungan at the same time tingin tayo dito ng malunggay, baka may malunggay ba yung lugar, diba? Sa Tagi Ay, balay nila doon kayo. bahay dito pa niya dito. Ano mo yan? Abdul na tara. So dito sa lugar na to mga langga, walang masyadong mga bahay talaga. Kung nakikita nyo po, puro bundok yung nasa likod ko. Tapos ito naman sa side na to, malalim na part. Tapos puro malalaking kakahuyan. Tapos yung bahay niya Tatay Juan ay nandun pa sa baba. So hindi lang po ako bumaba mga langga dahil sobrang ng agyanan ba. Sobrang sikip tapos sobrang lalim. Nahirapan po ako kaya bumalik ako sa itaas. So sinsik na lang yung tumuloy doon sa ibaba. Kasi yung bahay ni Tatay Juan ay sa sobrang baba talaga. At tingnan nyo naman. So ito yung Sitio Nangka mga langga. Yung bahay nila mama ay doon pa sa medyo malayo talaga. Napakatahimik dito. Siguro kung magbabahay kayo dito, wala talagang ingay. Makakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil wala ka namang ibang kapitbahay. Kaya ang kapitbahay sobrang layo. So si Insik ay nasa baba. Mauna tayo sa taas mga langga. Mag-hike tayo papuntang taas. Dahil tingnan nyo yung mababang part, pakita ko sa inyo. So tingnan nyo naman yan mga langga, ganyan kalalim yung daanan papunta doon sa kanila. Tapos yung sa kanila ay andun pa doon sa pinakamalalim talaga. Kaya hindi ko kinaya, sobrang layo, sobrang sikip at sobrang ng daanan, hirap. Bumalik ako dito sa taas mga langga. Yan, kita nyo yung kita nyo yung payag na yun. Yan. Tingnan nyo kalayo yung mga kapitbahay nila dito. Diba? Ang lalayo. May kapitbahay ka nga, makikita mo, pero sobrang layo pa naman. Kaya mga tao dito ang batian ay ganun lang ba.
yung batian. Pag nandito ka sa upper part, parang madami yung makikita mo. Malaki yung makikita mo. Madaming lugar, ganun. Paakyat pa yan. Tapos, kapag nasa pinakailalim ka naman, katulad ng bahay na Taiwan, lupa. So, wala kang masyadong makita dun. Parang nasa baba talaga sila. Doon. Pinakababa talaga dito. Buti sana kung dito sila sa upper part, kay magbahay. Tingnan nyo naman yan mga langga. Yung bundok na yan, buong bundok na yan ay nila inararo para taniman ng mais. O diba? Grabe ang laki ng lupa. Yan o, inararo nila yan. Kapag ganitong ganitong buwan, mag-araro na sila para sa tuig-tuig na na mais. So, naririnig nyo ba? Yung hingal ko lang yung naririnig nyo. Grabe yung yung hangin. Diba? Magandang mamuhay dito mga langga kung kung yun bang kompleto ka sa supply, hindi mo na kailangang baba ng baba sa bayan para mamili. Kasi kapag naubusan ka dito ng asin or bitchin or ano pa man, lamas, wala ka talagang mabilhan dito na malapit. Sobrang layo. Di ba? Sobrang layo. Lalo na dun sa bundok na yun. Sobrang layo talaga. Kaya mahirap din mamuhay dito sa bukid. Kung hindi ka sanay, wag mo na lang subukan. Pero kung gusto mo kung gusto mo naman na peaceful at saka yung wala talagang ingay. Gaya ngayon na yung ibon lang yung maririnig mo, pwede ka dito. Pwede ka tumira dito mga langga. So naglakad na ako mga langga paakyat dito sa ibabaw. Ang hirap talaga mga langga, no? Ang hirap maging mataba ba? Hindi talaga madali. So yun nasisik mga langga, iniwan na ako. Ako naman dito, naiwan. Ito yung lugar mga langga, pakita ko sa inyo mga langga. Yung sisi ko. Yun yung lugar mga langga. Tingnan nyo naman. Napaka-breathtaking talaga. O diba? Grabe. Napakalalim niyan mga langga. Oh. Nasa ibaba pa yan. Tingnan nyo diba? Oh. Ang init. Sobrang init. O diba? Since naiwan tayo mga langga, iniwan tayo ni Insik. So maglalakad tayo papunta ibabaw. Oh, nakaganda diba? Sobrang ganda talaga. Diba? Kaso lang, ang hirap maglakad dito. Kasi sobrang taas kaya. Saron. May kambing pa oh. Bakit? Uy. Uy. Aroy. Hirap pa ng daanan. Sakit pa ng aking mga ay, aray. Iniwan niya ako. Yeah. Nagbalik-balik di kag sagkad eh. O katarap Po, sa dito. Ibalik ko dito sa so ganito mga langga. Kahirap kapag tambo ka, mataba ka ba. Hindi ka makaka-hike ng malayo. Gaya ngayon, gusto ko sana pumunta doon sa pinakababa talaga. Pero baka mukaliring tayo.
impas. Kaliri. Kaya hindi na lang ako tumuloy. Ang hirap talaga, no? Kaya kayo dyan, kung feeling nyo Mabigat ng katawan. mabigat na katawan nyo habang hindi pa kayo tumataba, iwasan nyo ng mga pagkain na hindi dapat dahil baka magsisi kayo sa bandang huli. Masarap kumain, oo, totoo yun. Kaya sobrang mahihirapan ako ngayon sa pagkontrol ng aking mga cravings. Pero sa awa ng Diyos at sa suporta ni Insik ng mga friends ko, ay na-push ko naman na kaya ko nang hindi kumain ng rice ng halos isang linggo. Oh, no. Kumain naman ako ng rice, pero yung nasa freezer, tapos isang cup lang, once a day lang. Pero sana, no, mahirap talagang magpaliit mga langga. Para sa akin, mas madaling magpataba kaysa magpapayat. Kaya eto, nagsuri-suri Miss Bukid. Ito yung ibang part, marami pang mga part sa Agsuwa mga laga ang gusto ko ipakita sa inyo. Kaso lang, yun nga, mahirapan tayo sa kalisod. Tapos, dahil nga dito sa bigat ng ating mga pangangatawan, pero ngayon unti-untiin natin mga langga. I-explore ko kayo sa iba't ibang lugar sa Agsuaw. So, wala naman, bukid. Pero magandang tingnan, nakaka-breathtaking, overwhelming, and of course, nakaka-lift ng spirit ba. No, so, let's go na. May pupuntahan pa kami kasi, si Insi kasi ay, ano siya, collector ng kapunungan. Yung mga namamatay sa amin dito mga langga ba, may korporasyon, organization. Tapos bawat member, kapag may patay na member, isang member na patay, magbayad ng 45 pesos each per family, no? By member. By member. Tapos yun, siya yung collector. Tapos every Saturday talaga, si Tatay Juan yung presidente, yung pinuntahan namin. Tapos siya yung collector, ano siya, assistant president. So, siya yung collector, every Saturday kinukuha. Assistant collector. Kinukuha niya yung na collection ni Tatay Juan, tapos ihatid niya sa every Sunday po ang release. sa Sa natungdan basta namatayan, pamilya. So let's go na, no, may pupuntahan pa kaming isang collector para kunin din yung pera. Puntahan natin din yun, tingnan din natin. Pasensya na kayo sa singot ko ha. Ganito talaga. So ito yung mga fats na. So let's go. So ito mga langga, dito na tayo sa ikalawang bahay na pupuntahan ni Insik. Ito yung kalsada. Hindi pa naman siya masyadong lisod. Pero makipot na. Aray. Ikaw na para kuhat. Na, kana may Chinese. Sige lakot. Nasa Tikrosa na, Dok? Ha? Lahasan na ako doon magkuangkos tong kwarta kay. Oo. Tugbong kugma.
Ayo. Ayo. Walang tao. So, hello ulit mga langga. Naghihintay po kami dito. Tamang upo lang kami dito mga langga. Yan yung bahay nila. Nasa likod. Tapos siya, andun pala siya sa kabilang bundok. Nanguha ng pagkain ng kanyang hayop. Nangumpay ba? Nangumpay. Nanguha ng pagkain. Oo, nanguha siya ng damo. Kasi mainit dito mga langga. Yung mga tanim bitaw ng mga damo. Yung mga pagkain sa hayop, mga baka, mga kalabaw, nangamatay sila dahil sa init. Kaya yung iba, kailangan talagang pumunta doon sa malayo, sa bundok na yun, para manguha ng mga kumpay. Kaya siya siguro, nagpastol siguro siya na kanyang hayop. Maghuot lang ito eh. Sinintay namin siya na insect dito. Lisod kayo mga langga ang agyanan. Grabe eh. Tingnan nyo mga langga, pakita ko sa inyo yung bundok ha. Tingnan nyo yung bundok na yun mga langga. Doon kami galing. Doon sa likod na yun may kalsada. Doon sa likod na yun may kalsada doon. Tapos doon bundok na yun. Doon tayo galing insect. Wala tayuan. Doon kami sa bundok na yun galing kanina. O diba? Ang ganda. Flex ko sa inyo ha. Yan. O diba? Grabe. Grabe naman, kagwapo naman yan. Ay, sis, Tapos, doon siya nangumpay mga langga. Doon siya nagpastol. Ayan, o yan. Grabe no, ang layo. O, sige. So, pupuntahan daw ni insect doon sa ano. Balik tayo muna nga. Naman ba? Ha? Saging ito na buwang ko. Teka, klaro. Nagpog ito. So, ayan yung pinuntahan namin dito mga langga siya. Tungaw queen. Ato ng tungaw king. Meron pa sila ditong ano mga langga. Kapon tayo isang bunot. Meron pa sila ditong pinya. Pineapple na. Oh. Diba? Agad tanaw ko to ga pagdili ko. Na may ikaw ang tanaw ko? Lagi ko ate to kahuwaton to nga. Kung pauli magini diyan. Kita na tanaw ko ang baka do di araman diri ah. Moy, may mo di baka? Ito yung bahay nila mga langga. Tapos bahay naman ng mga kapatid niya doon sa baba. May Chinese bamboo dito. So, uwi na po kami mga ka-insect. Uwi na kami. Nakuha na namin ang aming pakay. Dinadala ko si Langga para naman kuan. Para mudaot. Magmiingaw ba? Ang lakaw. Para mo gamay ang tiyan. Sa tambok. Kasi tapi rabi mi. O sa to? Sampid. Sampid.
Bahala sila. So yun mga langga, nakarating na kami dito sa kalsada, no? Papauwi na kami mga langga, kaya maraming salamat sa inyong pagsama sa aming journey, sa aming tour ngayong araw na to. Kaya uwi na tayo kasi naghihintay na yung mga ka-berks natin doon sa bahay. Bibili pa kami ng pwedeng maulam. Kaya let's go mga langga.